Good morning, Pilipinas. Good morning sa ating mga OFW sa Middle East and throughout the world. Kamusta na po kaya ang ating mga OFW? Nasa mabuting kalagayan ba sila sa mga karatig nga bansa nga may gera? Pero wala ho tayong nababalitaan nga most of them ay na-rescue, lalong-lalo na po sa Bahrain, no? Dahil nga nagka-issue nga po dito sa Bahrain nga mayroon pang mga requirements bago makauwi ang ating mga kababayan. Pero let's talk it muna itong ginawang State of National Energy Emergency na ginawa ni Bongbong Marcos kahapon ba o nung isang araw. Bakit nag-State of National Energy Emergency si Bongbong Marcos? Wala na bang pondo ang Pilipinas? Naubos na ba sa panunuhol, mga maleta o sa mga insertions na ginawa ni Saldico? Naubos na ba ang pera natin? Kaya siya ay nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Ito ba'y isang nakakahiya? So, terms of nakakahiya po, ay talagang wala na po talaga ang Pilipinas. Nakakahiya na po talaga sa buong mundo. Dahil dito po sa nangyari sa flood control. At kahapon nga, nag-hearing sila sa Senado ay isang illegal na ginawa na wala naman sa Constitution ang ginagawa ng mga alipores ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Hindi umattend sa hearing si Inday VP Sara. She knows what she's doing. Saka siya aapila pag nasa plenaryo na magandang plenaryo dahil lahat po ang nakaupo doon ay siyempre ayaw kay Inday VP Sara. Ito pong nangyari sa Pilipinas ngayon sa pagdideklara ni Bongbong Marcos State of National Energy Emergency ay isa po itong kahihiyan. Makikita niyo po, may ipapakita po akong video nga ginisa ni Senator Rodante Marcoleta itong tinalaga ng ni Bongbong Marcos sa DOE na halos hindi makasagot ang nakatalagang DOE, isang babae po ito, at talagang hindi makasagot sa mga tanong ni Senator Marcoleta dahil bakit tumaas ng 120%, no, 120 pesos ang gasolina, ang krudo at ang gasolina ay 98 pesos. So makikita nyo po sa video kanina nga gano'n ang sagot. Tapos meron din kayo makikita mamaya, papakita ko mamaya ang video nga nag-walk out. No, nag-walk out si Bongbong Marcos sa interview ng isang journalist o isang reporter na bakit siya nag-declare ng State of National Energy Emergency. Na ang tanong ng isang reporter, imamanipula ba ng Malacanang ang produktong gasolina o krudo sa Pilipinas? Hindi siya sumagot. Ang sumagot ay itong bobong abogada niya, si Claire Castro. Alam mo, Bongbong Marcos, balita ko ay pupunta ka raw sa Calamba City, Laguna. For what reason? Ano ba ang pakay mo dito sa Calamba City, Laguna? Bakit ikay pupunta pa ngayong March 26, 2026? Asikasuhin mo ang bansa. Asikasuhin mo, no? Asikasuhin mo ang produkto ng langis. At balita-balita pa, buong mundo ay magbabrun out within 3 months. Ako, kung yan ba'y nadeklara na
ako po, hindi ako maniniwala nga magkakaroon ng brownout within 3 months ang Pilipinas o buong mundo. It is mahirap po sabihin niyang kanilang sinasabing magkakaroon ng brownout within 3 months. Paano na lang kaya? No? Tayo po'y nag-pandemic na within 3 years, tapos magba-brown out within 3 months. Talagang ito na po yung pagsubok sa buong mundo na crisis na. Buong mundo po, damay-damay na ito sa nangyayaring giyera sa Middle East. Sana po, ito pong aking bagong YouTube channel ay sana po'y ma-likes and share at ma-subscribe niyo po. Notifications all bell po, na sana po'y suportahan niyo po itong aking bagong YouTube channel na Dan the Defender. Ako po ay isang maisog. Ako po ay isang DDS supporters. Dahil po ako ay taga Digos, Davao del Sur. Kahit ano baliktarin po ang sitwasyon, kahit anong mga issues kay Inday VP, kay Tatay Digong, ay hindi po maaalis sa puso ko ang mga Duterte. Humahamon na nga po ako ng debate. Kahit kanino, ipagtanggol ko lang si Inday VP. Ipagtanggol ko lang si Tatay Digong. Marami pa rin ang nagbubulag-bulagan at nagbingi-bingi-bingihan. Kawawang-kawawa na po ang Pilipinas. Lugmok na po sa kahirapan. Ngayon po, strike po for 3 days ang Alabang o Muntinlupa po. Wala na pong nabiyahe. Ang nabiyahe na po ngayon ay yung point-to-point terminal. Hindi na po makabiyahe ang mga iskirol. Even mga tricycle po dito sa Calamba City, Laguna. Yung may mga toda na lang. Sa mga jeep, yung may mga terminal na lang ang nakakabiyahe. Dahil 120 nga po ang krudo at 98 pesos ang gasolina. Bakit naubos ang pondo sa fuel? Saan na po napunta? Kayo na po ang makakasagot sa aking mga katanungan. Naway ang Pilipinas o buong mundo po ay meron pa rin yung awa ang Panginoong Diyos nga sa ating dinadanas po ngayon ay grabe ang paghihirap sa buong mundo, lalong-lalo na po ang Pilipinas. Mahirap makapaghanap ng trabaho, mahirap makipaghanap buhay kung wala kang yung tagang puhunan. Paano na lang kaya ang gagawin ni Bongbong Marcos sa Pilipinas? Sila na lang ang yumayaman. May kasabihan nga tayo, ang mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mga mahihirap ay lalong humihirap. Dahil hindi man lang nakaranas ng kaginhawahan ang Pilipinas mula nung nakaupo si Bongbong Marcos. Ito pong ipapakita kong video, no, tungkol po dito sa nag-walk out po, no, nag-walk out po si Bongbong Marcos. Panoorin niyo po muna. And tell the energy system because I have a fair idea of what they get into. Sir, just one clarification, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement? Thank you very much, Mr. I President. don't want to get into that discussion. Thank you very much, Mr. President. And I will close the Ayan, napanood niyo po yung video nga nag-walk out po, no? Nag-walk out po si Bongbong Marcos sa tanong po ng isang reporter. Ngayon po, ang ipapakita ko po sa inyo yung ginisa ni Senator Dante Marcoleta, itong tinalaga ni Bongbong Marcos sa DOE nga halos
hindi makainom ng tubig dahil sa mga tanong po ni Senator Marcoleta nga hindi alam ng DOE nga ito po'y totoo talaga. Sa tanong ng reporter nga imamanipula pa ba ulit? Imamanipula ba ng Malacanang ang oil crisis sa Pilipinas para sa pamimera na naman ng Malacanang? Ginigipit, ang dami na po nagsasaradong mga gasolinahan dahil imamanipula po ng Malacanang ang oil crisis sa Pilipinas. Ito po, panoorin niyo po ang interview ni Senator Marcoleta sa DOE. Sana po, nahingi lang po ako ng konting likes and share, no? Notifications all bell lang po ang aking hinihingi sa aking bagong YouTube channel na Dan the Defender. May God bless the Philippines. May God bless Laguna. May God bless our OFW. Naway makauwi o hindi naman ahal nilang umuwi. Alam ko, lots of them ayaw nang umuwi. Ano naman ang gagawin nila sa Pilipinas kung ganito ang kalagayan natin? Lord, please heal the world. Heal the Philippines. We are experiencing grabe ang pagsubok ng mundong ito, itong Pilipinas. Naway tulungan tayo ng Panginoong Diyos. May God bless. Okay lang po. Mr. Chair, siya ngayon po ang presyo ng diesel is 120.95 average po. From 55 pesos pre-crisis level. Ibig sabihin tumaas po ng 120%. Bakit po kaya? Mr. Chair, the increase is basically because we are an importing country. We don't have any refinery. We don't have indigenous resources. Or very, very minute lang. And if, Mr. Chair, if you allow me, our fuel, our pump price, more or less, ang fuel cost niyan is about more than half, mga 50+%. Tapos meron kang logistics, ang margin ng companies, pero our tax is about 25%, Mr. Chair. Hindi, alam po natin yun, ma'am. Ang tinatanong ko, bakit po 120% ang itinaas? Ano po ang explanation? Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ang vessel nila or crossing that, traversing, no? So, tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat po, Mr. Chair. Did the government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable? Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga and it within range naman yung increase ng pump prices natin, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away?
how it is it's is a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes sir, it is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi po, ang alam ko, ang pinakamalaking refinery sa buong mundo, yung Rotterdam Refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan. Pati Petronas po, the second largest in the world. May mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam Refinery, kung halimbawa FOB price po, $570 per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, ano? I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to US, $1 at dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po niyo, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. Kapag sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT, may importation, distribution, storage, broker fees, SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. 45 pesos lang po yun eh. So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. O hindi po dadaan nyo ng Strait of Hormuz. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, South America, and North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. But on average talaga na, ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin, ano. Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source or on the other side, medyo 30-45 days kasi yung delivery. So may mga logistical but based on what are the offers to us, kasi fina-farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, abot ng mga $200 per barrel eh. Madabang sinasabi ko po ay yung mga tangke na nandun sa Singapore. Dalawang malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin yung Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya $640 per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Huwag na po nating ialisin ang excise, VAT, and so on and so forth. 15.51, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ang Amerika o sa Caribbean, kung ano man yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Pwede po nating i-dispatch ang diesel natin, diesel tank transaction lang po ang pinag-uusapan natin eh. Nakapagtanong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore, kaya ko po nakakuha itong ganitong mga data, kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron pa po %. Yun po yung tinatanong ko. Nag-react po lahat ang ating mga sektor, agriculture, transport, lahat na po.
Kaya nga po yung 230 billion na sinasabi ng ng DBM, na gano'n na eh. Ang tinatanong ko lang po, bakit po tayo napunta sa 120% kagad? Bakit naging 110 o 120 pesos ang average po ng liter ng diesel? At yung po namang gasolina, 62%. Bakit hindi po natin tinanong man lang, bakit po nagkaganon? Akala ko po ba tinitingnan natin? Ano po ba yung explanation dito? Mr. Chair, ang presyo talaga ng international nag-increase eh. And we will check the vessels na mini-mention ni Senator Marcoleta. But based on sa mga information na nakuha namin sa mga nag-o-offer sa PNOC and also from our oil companies, may malaking increase talaga both on diesel and gasoline at 101%. Tama ba to? Ang increase niya for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung gasolina. Baka pinag-uusapan po natin, ang gagaling ba lahat sa Persian Gulf? Hindi po yun ang usapan eh. Kahit na isara po yung Strait of Hormuz, ang pinag-uusapan is Persian Gulf. Sabi nga nila 20% ang apektado. Paano po yung Suez Canal? Bukas naman po yun. Pero wag na po natin pag-usapan yun. Ang sinasabi ko po ay yung mga tangke na nakapondo sa Singapore. Napakarami po niyan. Petronas Refinery at saka yung pong Rotterdam Refinery. Bakit wala mo pong makapag-explika sa DOE? Bakit hindi po tayo doon dumiretso? Mr. Chair, ang Singapore kasi trading yan eh. And then those mga nakalutang lang ng mga barko dyan, yun po yung mga binibenta ng mga traders tsaka yung mga refineries po. So ganun po yung presyo pa rin na offer po sa amin ng mga traders. We've talked to several already international traders na dumadaan ng Singapore. And same pa rin yung presyo na binibigay sa amin. But we'll recheck, Mr. Chair. I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po eh. Kache-check ko lang po kagabi. Sa totoo lang, kagabi po ay 495 pa nga po eh. Per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15 dollars. At saka yung 1.71. Ito nga po yung yung gross margin po eh. 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po eh. Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents. Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero nakakapagtaka, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? Bibigay ko po sa inyo yung data na nakuha ko. Nagtanong lang po ako sa mga kaibigan sa industry sa Singapore. Kabisado po nila ito eh. Bibigyan ko po kayo ng isang... ang tinatanong ko po, bakit nagsimula